buwan ng medisina. Ang mga kapwa ko, doktor, ay tutuloy kong mga kapatid. Hindi ko hahayaang maging kasabal sa pagitan ng aking pananagutan at ng aking pasyente. Ang kulay, reliyon, nasyonalidad, politika, at tayo ang panlipunan. Magpapatuloy ko ang lubos na paggalang sa buhay ng tao mula sa simula nito. Kahit nasa harap ng panakot, hindi ko gagamitin ang aking kaalaman laban sa mga batas ng sangkatauhan. Ang mga pangakong ito ay ginagawa ko ng puso, malaya at katumbas ng aking lahat. And now I proclaim you as full-fledged doctors. Ako si Ria Espinosa, Dr. Ria Espinosa, MD. Hindi raw Doctor of Medicine, sabi ng barkada ko. Doctor of Mulanay daw. Tinutuo ko kasi ng gusto ang sumpang maglilingkod sa tao. Nag-volunteer ako sa Doctors for the Barrios. Sa Mulanay ako naasal. O pare, smile. Hindi pa ba smile to? Kulang pa pare. One, two, three. O, isa pa. Congratulations again, Ria. Thank you, Dad. Ang mami! Matagal nang hiwalay ang daddy at mommy. Nasa pre-med pa ako. Congratulations! Irreconcilable differences daw. Iba ang trip ni Mami. Ang daddy, masaya na sa kanyang general practice. My, you're looking good. You look so pretty. Pediatrics, honey. Huh? Pediatrics. Hindi na uubusan ng mga bata. Mag-specialize ka sa pediatrics. Ma, hindi pa ako nakaka-decide eh. Eh, anong gagawin mo? Huwag mo sabihin sa akin na happy ka na sa general medicine. Tingnan mo yung pediatrician mo nung baby ka pa. May ospital na, may preschool at may convenience. At hindi isang convenience lang, honey. Baka maging poor ka sa general practice. Huwag kang mag-alala, Mama. Pahihigain kita sa pera. Dollars? Paano ko pa masasabi sa Mami ang plano ko? O, game. One, two. Sandali. Oy, mas maganda naman ako riyan. Exhibit A. Baka sakali sumakatan dyan namin. Speaking of sakit na dyan, Doc Dennis. Lomotil, kahit di na uso sa States, pwede pa yun. Good! Wala na ba kayong mas wholesome subject na mapag-uusapan? O sige, tuberculosis, Doc Ria. Triple drug therapy. At huwag na magpapakita until after 1 year. Seriously? O bakit? Akala ba di ako serious? Ino-orient lang namin sina Dennis at saka si Ria para sa sakit na harapin nila. Bakit niyo ba naisipang magpakamartir? Hoy, hindi ako si Dennis. Dahil hindi niya alam yung pupuntahan niya ang klase. Meaning, Poor na poor. as in, Poor na poor na poor! Yun ang akala ni Ria. Uy, bakit? Ba? Kala mo ba class B yung pupuntahan mo? Hindi mo alam dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon, klase na rin yun. meaning, Poor na poor. as in, As in, poor na poor na poor! Sobra naman kayo! Hindi naman. O, sige. Huwag niyo naman apihin yung lugar na yun, ha? baka sabihin yun, hindi kami concerned. Ilabas ang pabaon para kay Doc Ria. Aber? Taran! Oh, bravo! Tipirin mo ha, wala nang kasunod Thank yan. you, thank you. Eh si Dennis wala? Hindi sanay uminom yan ng mineral water. Hindi naman, sobra ka. O ito, kulambo. Para mahimbing ka makatulog. Thank you again. You're sweet. Salamat. O ito po. Aba, meron pa? Para sa mga lahat. Wow.
At flashlight. Ano pa, oh? Ano pa? Oo, Sige pa, diba? ilabas ng ilabas. Ba, salamat ha. Pero, para saan to flashlight kung matutulog naman si Rhea? Bastos. Si Dennis naman meron nito ah. Bastos. Kakailanganin mo to. Ano yan? Kondom? Ano, Fee? Kay Dennis yan eh. Dami nito. Hindi, Pag may basta ko. natutuhan ka. Oo nga, baka hindi pumunta din si JV. Pero pwede naman niya ipadala sa test tube ah. Bastos. Alis na ako. Behave, ah. Behave. Salamat. Ingat kayo. Salamat. Hi guys! Oops. Oh, speaking of the devil. Dali ah. What? Ano na naman ang kasalanan ko? Wala. Kanina ka pa namin hinihintay. Kunan mo naman kami ng family picture oh. O sige. Okay ah. Okay, ready? Say cheese! Mulanay! Mulanay? Parang malungkot ang dating ah. Ang barkada ko sa med school. Ang best friend ko, si Patty. Sa PGH ang residency niya. Si Tess, pupunta sa New Zealand. Si Nonoy sa States, nandoon ang pamilya niya. Si Dennis, volunteer din sa Doctors to the Barrios. Sa Samar siya na-assign. At ako, sa Quezon. Mamaya pa ho yan naalis. Oh, what? 3 months? 3 months. Or maybe sooner? Bakit? Sa tingin mo ba mag-give up ako? Baka sakali lang ma-homesick ka. Tingnan natin. Iba ka talaga. Pag may kailangan ka, sumulat ka na sa akin. Tumawag ka na lang kaya. May phone naman doon eh. Gumagana ba naman ang mga telepono roon? Eh kung pumunta ka na lang kaya. Sige, sabihin mo sa akin kung magaganda ang mga beach doon. At kung hindi. Biro lang. Siguro kapag walang masyadong trabaho. Sige. Bye. Take care. Anong tutulog ulit? Ang ibig sabihin, nagugutom na ako. Please, kain tayo. Sige ho, salamat. Masarap ito. Pampalakas ng tuhod. Sarap. Teka, sarap. Salamat. Ha? Sarap. Oh, pasahe lang po natin dyan, ho. Ilang oras hanggang Gumaka? Mga 2 pelikula, ho. Tamang-tama tanghalian. Oh, pamasahe ko. Ano ba itong Oh, sukli nyo, miss. Oh, CR muna tayo.
naman yung para sa babae. Tutulungan ko na lang kayo, miss. Bilisan mo! Bilisan tayo agad! Banda ron! Salamat ha. Sa Marinduque ka rin baga, ha? Oo. Ako yung sa Buena Vista Marinduque. Nung nasa bulsa ko, isang tanong lang ang paulit-ulit sa aking isip. Tama kaya itong gagawin ko? Nung nasa kalagitnaan na ako ng paglalakbay na yon, naiba ang tanong sa isip ko. Nasaan kaya ang banyo? Mabuti pa ang mga batang babae. Pwedeng umupo na lamang kahit saan. Correction. Pati mga lola pala. Mulanay! Papuntang Mulanay! Aalis na! Abay, pakay madulas. Dahan. Ay, ang sarap. Libre hugas. Ang tagal-tagal mo naman ah. Sandali ha. Andito si Doktora eh. Sandali. Doktora, welcome. Ha? Hindi ho ako doktora. Nako. Sa kanila.
Doktora Espinosa? Mga kababayan, si Doktora Espinosa. Doktora, ang aking mga opisyales. Si Vice Mayor, nandito rin ang aking mga kagawad. Si Sekretaryo, ang aking mga guro sa aming paaralan. Doktora, palagay ko ikaw ay pagod na pagod sa biyahe. Pero mamaya, meron tayong konting salo-salo. Kaya na, makapagpahinga. Kaya na, Dok. Unang gabi ko sa Mulanay, munting salo-salo lang daw sa bahay ni Mayor. Pero mukhang buong bayan yata dumalo. At sa ganitong okasyon, hindi nawawala ang speeches. Tama ang sabi sa amin. Kailangan matuto kaming magbigay ng speech. Yun yata ang hindi ko matutunan. Mga kababayan, ako po ay labis na natutuwa ngayong gabi dahilan sa natupad na ang ating pangarap na mapabilang ang ating bayan sa programang ng Doctors to the Barrios. Maswerte po ang bayan ng Mulanay sa pagdating dito ng ating pinakahihintay na manggagamot. Mga kababayan, si Doktora Ria Espinosa. Maraming salamat po. Tama ang sabi nila sa syudad. Iba ho talagang magpakita ng hospitality ang mga taga-probinsya. Sana po ipagpatuloy ninyo ang pag-aasikaso, lalong-lalo na sa aking trabaho bilang isang doktora. Maraming salamat po. Sa bahay ni Mayor ako nagpalipas ng unang gabi ko sa Mulanay. Sa kwarto ng anak niyang dalaga na nag-aaral sa Maynila. Kinabukasan, lumuwas ako sa barangay Patabog. Nandoon ang klinik. Doon ang tunay na simula ng panibagong buhay na ito. Magandang umaga po, Mayor. Morning. O ano, kanina pa ba kayo? Hindi naman po. Doktora Espinosa, si Norma Bitong. Siya ang ating midwife sa health clinic. Magandang umaga po, Doktora. Naku, Ria na lang. Bata pa naman tayo eh. O paano, Dok? Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo agad, ha? Salamat po, Mayor. Sige po, Mayor. Alagaan niyo itong doktora natin. Baka bigla tayong iwanan niya. Ako na pong bahala, Mayor. Sige. Sige po. Okay. Dito po tayo, Doktora. Patabog! Oh, patabog! Kung gusto nyo ng kaligayahan, Patabog! malamig din eh. Miss, patabog! O, dito na kayo, mas malambot ang upo ng aking bangka. Halina Patabog! kayo, mas malamig Wala din yan, eh, air wala. condition. Tayo. Halika Salamat, na. miss, ha? Halika. Pare, ano Salamat. ba meron ka? Pasensya ka na pare ha. Mas gwapo ako sa'yo ay. Ay, di bale dito, patabog. Oo, mas maligaya dito. Kung gusto ninyo ako iinda-indayog lamang, halina kayo dito. Patabog! Dito tayo. Ay, hindi po dyan, Doktora. Dito po tayo. Patabog! Siya ba ang doktora? Oh, pare, dito Oo. patabog oh. Magandang umaga po. Elvis at your Pare. service. Elvis? Elvis. Pasensya na pare. Mas pogi ka nga. Mas swerte naman ako. Pare, pwede pa ba? Naku, pasensya na eh. Baka makaabala tong baby mo eh. Puno na tayo. Nagmamadali lang ho ako ay. Kayo unang alis. Eh, sandali lang. Ay, doktora, hindi ba ito makabala sa inyo? Bakit? Bawal ba? Ay, hindi naman ho. Kaya lang ay nakakahiya. Naku, hindi. Sige, okay lang. Salamat ho. O, dali. Bakit akong tinanong? VIP ka kasi. Oh.
ikaw yun? Yung nag-iisip na bumalik sa bayan, ay pasensya na lang at one way lang ang biyaheng ito. Bakit? Wala na bang biyaheng Huwag pabalik? mong pansinin niya si Elvis. Palabiro lang yan talaga. Paano niya kaya nabasa ang nasa isip ko? Bilis na tayo! Dali na tayo! Hoy, dali! Halika, pumunta tayo! Magandang hapon sa inyo. Naku, magandang hapon mo, Aling Norma. May bisita ho pala tayo. Siya yung sinasabi ko sa inyo, doktora. Si Doktora Espinosa. Magandang hapon ho. Magandang hapon Halika din na, naman. doktora. Oh, mauna na muna kami, ha? Sige ho. Kasabay natin kahapon. Ay, oo nga. Naku, batang-bata pa pala. Saka mukhang napakaganda para maging doktor. Makatagal naman kaya dito yan. Naku, ay mukha naman pihikan yun, ay. Basta ako kay Lolo Entoy na lang ako. Tama na sa akin yung tawas. At konting dasal. Oo. Ayan na po ang klinika, doktora. Andito na tayo sa wakas. Ay, Lola, narito na pala sila Aling Norma. Magandang hapon po, Lola. Magandang hapon naman. Kanina pa ho ba kayo? Ay, hindi po naman. Lola, nandito na po ang doktora natin, si Dr. Ria Espinosa. Magandang hapon po. Batang-bata pa pala ang ating doktora. At maganda po po, Lola. At ito naman si Nita, ang apo ni Lola Ella. Kumusta ka, Anita? Maganda rin po ang apo ninyo, Lola. At napakabait ng batang iyan. Lola, ipapakita ko po muna kay Dr. Ria ang kanyang kwarto at ang loob ng klinika ho. O sige, pagod na kayo sa biyahe. Sige po. Pasok, Dok. Ito ang klinika natin. Ay, siya nga pala. Ito ang banyo natin, Dok, oh. Pasensya ka na, ha? Tapos, ito naman ang ating maliit na kusina. Dito naman, dito ako natutulog. Ha? Ba't yan? Ito nga palang kwarto mo. Pasok. Pasensya ka na, Dok, ha? Ito lang ang kaya namin. Kunin ko lang yung mga maleta mo. Dok, kung gusto mo maya-maya maglakad-lakad tayo para makita mo naman ang paligid. Karamihan dito mangingisda. Yung iba naman doon sa Maynuga nagtatrabaho. Marami ring chismis dito, gaya ng telebisyon. Obvious ba na maraming baboy dito? At marami ring mga bata. Lakas mo naman! Aling Norma. Hi! Ano? Yan si Ogot, yung pitcher. Mabait na bata yan, magaling pang player. Tama yun! Oho. Teka muna, may chicks. Noon may bumibisitang doktor dito. Pero ang pinakadoktor dito si Lolo Entoy, yung arbularyo. Paminsan-minsan bumibisita dito si Father Habos para magmisa.
Nagpapagaling din siya. Nanggagamot siya. Dinadasala niya? Oo. At marami na siyang napagaling dito. Ingat, doktora, ha? At maraming bomba. Put your chain around my neck and leave me anywhere. All I may be. Yes, whatever. Pretty doctora, walking down the street, pretty doctora, that I'd like to meet, pretty doctora. Pasensya ka na, ha? Wala lang magawa ang mga lalaki dito. Hindi bale, sanay na ako dyan. Sanay ka na matawag na pretty doktora. Hindi, sa mga siraulong lalaki. Marami niya sa Manila. Walking down the street, pretty doctora. Ay nakirot ang puso ko, kailangan ang reseta mo. Ay, pretty doctora. Walking down the street, pretty doctora, that I'd like to meet. Doktora Ria, nakalimutan ko sabihin sa'yo na wala ng ilaw simula 10:00 ng gabi. Salamat. Walang tubig, walang kuryente. Ano pa kayang wala rito? Mahirap matulog sa ibang kwarto, lalo na sa unang gabi. Lalo na kung ibang-iba sa nakagawian mo na. Mahirap din, lalo na pag ang laman ng isip mo ay ang mga kaibigan. Ang pamilya. Ang iniisip ko na lang ay may mga bagong kaibigan din. It's clinic time, Doc. Gayahin mo ako, Isa pa, Hingang malalim. Isa pa. Isa pa. Para sa alta presyon? Dopo. Ha? Dopo. Do? Opo. Wala yatang gamot na do. O sige, subukan niyo to isang kapsula isang araw. Ito nga po yun, Do. Naku, talaga hong ang lahat ng gamot dito ay may tatak na do. Dahil lahat ho yan ay nagagaling sa Department of Health. Ganun po ba? Ayan, gagaling na yan. Mrs., huwag niyo pabayaang mabasa ang sugat. Ibalik niyo rito pagkaraan ng 3 araw. Opo.
O sige na, Aling Dida, kargahin mo na itong bata at baka tanghaliin kayo. Aling Norma, hindi ho yata ginamitan ng estuchi ang anak ko. Ganon? Oo. Sandali ha. Dok? May tinatanong sa Aling Didang. Ano? Bakit daw hindi mo ginamitan ng stethoscope yung bata? Yung ba problema? Ayan. Gagaling na sugat mo sa paa. Ayan, magaling na. Salamat ho. Magaling ng baby. Halos pare-pareho ang sakit dito. Pagtatae, flu, malnutrition. Pero hindi lahat ng kaso ay pwedeng resetahan ng do o pagalingin ng stethoscope. Bumalik na lang kayo dito pagkaraan ng 1 linggo. Huwag niyo na lang kalilimutan at kailangan ma-check up ulit kayo. O Elvis, ano nangyari sa'yo? Ay, nadulas po ako, kaya nauntog sa gilid Maupo ng ka. bangka. Dok, Hindi ba ikaw yung bangkerong gitarista? Ay, opo, Dok. Mahusay kang kumanta. Lalo na yung pretty doktora. Nagbibiro lang, Dok. Kailangan dalhin sa ospital to. Dok naman, nagbibiro. Kaya kong tahiin dito yan. Kaya lang, walang anesthesia. Gusto mo? Sabi ko na sa inyo, kay Lolo ito na natin dapat dinala yan. Ay, hindi na-epekto ang mga dasal noon sa masasamang damo. Lalagyan ko lang ng ointment ito para hindi maimpeksyon. Pagkatapos, dalhin ninyo sa ospital ng matahe. Maaari po bang bukas? Pwede. Kaya lang, hindi ka na namin maririnig kumanta. Ay, patay. Patay. dalhin mo na yan sa ospital. Ngayon din. Opo. Hindi kay Lolo Entoy, ha? Hindi makukuha yan sa tapal-tapal. Pinag-aralan din namin ng herbal medicine. Kung minsan nga, mas mahusay pa yon kaysa sa synthetic eh. Ang tawas. Hanggang herbal medicine na lang muna siguro ako. Naniniwala ka ba sa praying over? Ibang training ko eh. Pero marami talagang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Basta ba nagpapagaling, edi okay. Kung sa bagay. Ikaw, bakit mo ginagawa ang ginagawa mo dito? Ikaw, bakit ka nandito? Ikaw talaga. Ako unang nagtanong eh. Anong magagawa ko? Ito lang ang kaya kong gawin. Bakit? Bakit dito? Bakit hindi sa Maynila? Ang hirap ng buhay dito ah. Ang totoo, nanggaling na ako sa ibang lugar. Nag-OCW ako sa Saudi. Iniisip ko nga kung babalik ako dun eh. Talaga? Nag-apply ako ulit, inaantay ko lang yung sagot nila. Kasi parang walang nangyayari dito sa buhay ko ah. Paano ang pamilya mo? Wala naman sila dito. Ikaw, bakit hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo? Kung bakit ako nandito? Oo. Bakit nga ba? Wala. Sira ulo ko. Palagay ko nga. Tingin ko rin. Dahil walang matinoong pag-iisip ang pupunta dito. Lalo na mga aral na gaya mo. Seryoso na. Basta, naisip ko lang. Hindi. Naramdaman ko dito. Hindi mo na inisip. Pinag-isipan ko rin. Pero, ang sinunod ko yung nararamdaman ko. Bakit dito sa Mulanay? Kasi, iniiwasan ng mga matitinong tao ang magpunta sa mga lugar na gaya ng Mulanay. Bukas nga pala, maagang alis ko, ha? Babalik ka, ha? Baka mamaya, mag-isa na lang ako dito. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, dadalhan kita ng maraming pasyente. At saka ayusin ko rin yung schedule mo sa ibang barangay. Naku, ang bango naman ng niluluto ni Lola Ella. Ay, siyempre naman, special na pagkain para sa special na kakain ay. Sino? Sinita? Oh, saan galing ito? Ay, ewan ko po. Nadatla lang po namin sa may labas. Baka po sa pasyente nyo. Ang dami naman. Paano nating mauubos lahat ito?
Ang dapat siguro gawin natin, ilista natin ang lahat ng mga pangangailangan ni Lola Ella sa pagluluto. At yun ang ipaskil natin sa labas. Para yun na lang ang ibigay ng mga pasyente. Oo nga po eh. Dami-dami na nga isda dito eh. Tignan niyo po. May pampano, may malasigi, may espada, at may... Bakit? Kasi po nakakahiya po eh. At alin? Ano ba nangyayari sa'yo, Nita? Ito po kasi. Ano yon? Ano ba yan? Ay, Tampalpuki. Ano? Opo, ay talaga pong may isda dito sa amin na ang pangalan ay Tampalpuki. Nako, Lita, ibalik mo na nga yan sa cooler at baka mamaya kung ano pa makita mo dyan. Tampalpuki. Halika na, sabi. Oo. Halika na. Nakakahiya, puro babae sa loob eh. Ano puro babae? Eh, anong dapat mong ikahiya? Eh, sanay naman sila sa mga ganyan. Ay, ayoko. Ako na lang maglalangga sa bahay. Eh, doktor ang titingin sa'yo. Ay, wag na. Ako na. Eh, anong gusto mong mangyari dyan? Eh, nangangamatis na yan. Ayoko, Sirado talaga sabi. ulo mo. Eh, ano? Gusto mo ma-infeksyon yan? Halika, doon tayo sa loob. Ayoko. Bilisan mo. Dali mo. Mga bata ka talaga. Nay, ayoko na. Umuwi na tayo. Diyat, nakakaya kay doktora. Diyan ka lang. Doktora. Si Aling Norma po. Gusto mo kay Norma magpa-check up? Opo. Ano? Pag manganganak ka na, saka ka na pwedeng magpatingin kay Aling Norma. Sa makalawa pa ang balik ni Norma. Saan ba ito nagpatuli? Ay saan pa ho? Kundi kay Mang Bertong Tuli. Ay lahat ng titi dito sa Mulanay ay dumaan sa kanya eh. Mrs., kailangan ho nating i-drain. Opo. Masakit po ba yan? Parang kagat lang ng langgam. Ng malaking langgam. Strike! Kamatis, tali ka. Kulang kami na isa. Ulul, hindi pa ako pwede. Masakit pa to. Bahala ka. Out! Ogot, ikaw naman! Ayun po, doktora, mga players natin. Ogot! Parinig ka! Parinig kayo, mga bata! Magmerienda muna kayo! O mga bata, break muna! Etong saging! Break muna! Parine! Tara! Halik kayo! Dali! Magmerienda muna kayo! Eto saging! Dahan-dahan! Hindi kayo mauubusan! Kumuha kayo! Si doktora nagbigay niyan. Magpasalamat kayo sa kanya. Ito pa. Ikaw, Thank you! Ang sarap ng saging, thank you! Huwag kayo sa akin magpasalamat doon sa pasyenteng nagbigay niyan. Thank you! Thank you! Sa pasyente ni Doktora, thank you! Doktora, ito ho si Ogot. Mahusay na player to. Talaga? Anak ni Lino, yung gwapong bangkero. Ogot, magcha-champion ba tayo ngayong taong ito? Ewan ko po, kailangan pa po ng practice. Ay, sa luma na akong gamit namin. Naku, lumang problema na yan. Basta't mag-practice kayo ng gusto, ha? Opo. Ay, doktora, maiwan ko muna kayo. May asikasuhin lang ako sa loob. Sige, Miss Binluan. Salamat, ha? Walang anuman po. Ogot, practice lang. Opo. May gusto po yan sa tatay ko eh, pero ayaw po ng tatay. Baka dahil sa nanay mo. Matagal na po wala ang nanay, maliit pa po ako. Ayaw na siguro mag-asawa ng tatay mo. Siguro po. Sige po, babalik na po ako. Sige. Simple lang ang kaligayahan ng mga tao rito. Ang mga batang gaya ni Ogot, masaya na sa baseball. Kilala kita. Mayabang ka. May bigulyosa ka. Dapat lahat perfect. Dapat lahat nakaplano. Gawin mo. Pati kami ko. May timetable. Lahat ng susunod sa schedule mo. Dapat perfect din.
mga may edad naman, isang pelikula lang ayos na ang buhay. Nanood ako minsan sa video extravaganza ni Aling Simang. Piso isang pelikula. Pinanood ko ang mga nanonood. Ang talalakihan, pinalilipas na lamang ang oras sa pag-iinom ng stainless. Pagkaraan ng ilang linggo, nakita ko nang hindi malulutas ang problema sa panggagamot lamang. Marumi. Simple lang ang karamihan sa mga kaso ng mga may sakit dito. Sawang-sawa na kami ni Norma sa mga nagtatay at sa mga batang nangangayayat. Ilang beses ba naming sasabihing pakuluan ng tubig, na alagaan ang nutrisyon ng mga bata? Nandito kami ngayon para hingi ng tulong ninyo. Nakahanda ho kaming tumulong, Doktora. Pero nagpapauna na ho ako. Walang pondo ang barangay. Kapitan, siguro naman po may magagawa tayo na hindi kakailanganin ng pondo. Gaya ng ano po? Gaya ng paglilinis sa kapaligiran natin. Wala ba tayong magagawa sa mga nakalat na baboy at manok? Para ng babuyan at manukan ng buong barangay natin, ah. Abay, dyan po tayo nabubuhay, ay. Nabubuhay? Ay, nagkakasakit ang mga bata. At hindi natin namamalayan, ang buong barangay nagkakasakit na rin. Kailangan ng pagbawalang dumaan ang mga kalabaw at parago sa kalye. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaputik-putik ang daan. Ang kailangan, maglinis tayo ng paligid natin. Paano natin uumpisahan yan? Di, maglinis tayo ng kanya-kanyang bakuran. Igawa natin ang kulungan ng mga baboy at manok. Paano kung matigas ang ulo ng kapitbahay mo? Di ba natan, ah? Palibhasa pare, hindi ka nag-aalaga ng baboy ay. Ay, mainit agad ang ulo ni paring Edong. Nakaka-high blood nga niya ang baboy. Kailangan natin ng deep well. Marumi ang tubig sa balon. Sigurado po bang malinis ang tubig ng deep well? Siguro naman po, mas malinis kaysa sa tubig sa balon. Dok, alam niyo ba kung magkano magagasta sa pagpapagawa ng isang deep well? Hindi obra, ang isa lang para sa buong barangay. Siguro mga 3 o 4. Saka kapag walang kuryente, paano na? Ang alam ko lang, makatutulong sa lahat ang malinis na tubig. Ang problema po riyan ay kwarta. Hindi yan ang problema. Yan ang solusyon. Kung pera ang kailangan, mabuti sigurong tumigil na muna kayo sa pag-iinom. Nasaktan yata ang mga lasinggero. Mabuti nga, nang matauhan sila. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Basta lumabas na lang sa bibig ko. Huwag mong isipin yun, Ria. Totoo naman lahat ng sinabi mo, ah. Simple lang ang solusyon sa problema nila. Malinis na tubig. Kaya lang walang pondo ang barangay. Eh, ang munisipyo. Yun ang dapat lakarin ni Kapitan. Dapat lumapit siya kay Mayor o kaya kay Gob. Pero paiyakan yon, lalo na ngayon wala pang eleksyon. Nung nag-volunteer ako, akala ko may magagawa ako. Marami ka nang nagawa. Kung sa akala mo wala ka pang nagagawa, di lalo na kami. Sa akin ba lahat ang responsibilidad? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung nakapag-aral kami at kung mabuti ang pamumuhay namin dito, siguro hindi na kami maghahanap ng tulong. Lalakad muna ako, Lola. Saan ka mapunta? Sa Maynila ho, may asikasuhin lang ako. Ay, bakit ikaw'y mauwi pa? Huwag kayong mag-alala, Lola. Sandali lang ako. Ihatid ko lang po siya sa daongan. Ingat po kayo, Doktora. Aalaga mo si Lola, ha? Opo. Sige po. Pagpalain ka ng Diyos, Doktora. Salamat ho.
Pare. Uy, pare. Sige, Doc, mag-ingat ka na lang. O, di sige, ikaw na bahala sa klinik, ha? Bye-bye. Hello? Ginising ba kita? Obvious ba? Sino to? Sino pa? Pati. Tumawag ka raw. Kailan ka ba dumating? Kagabi, hinahagilap kita. Saan ka nagtatago? Saan pa? Di sa PGH. Labas tayo, lunch. Treat kita. Sige. Saan? Uy, masarap to, Blue Marlin. Kumuha ka ng Blue Marlin. Blue Marlin, 3 linggo na ako nagpurga dyan. Malasige ang tawag nila doon. Yun na lang. Blue Marlin, halos hindi ito pansinin sa Mulanay. Sobrang mahal sa Maynila. Putahing pang mayaman. Pero ba't mukhang naghihikos ang pinanggalingan nito? Uy, nabalitaan mo bang nangyari kay Dennis? May problema siya ngayon sa military. Napagkamalang NPA. Labas-masok kasi sa teritoryo ng NPA. Dennis na Dennis, masyadong attractive sa military. High-tech, ha? Oo nga eh. Di na ako tuloy makatakas. Uy, pwede ba ito sa Mulanay? Mas marami niyan doon. Mas mabilis pa. Uy, masaya ba ron? Okay lang. May mga problema pero bearable. Ba't ka umuwi? Fundraising. Fundraising? Hindi lang doktor ang kailangan nila doon. Kailangan din nila ng environmental officer, adult education expert, fundraiser. And you're expected to be all that? Parang ganon. All-around superwoman. At babalik ka pa. Dahil sira ang ulo mo, right? Right. Kamusta naman ang love life mo? Love life? Ano yun? Ito ba yun? Sorry ha. Late nang natapos ang meeting namin eh. Oo na. Ano na naman ang nangyari sa'yo? Naspray na ako kahapon sa basketball game. Teka lang. Bakit dito mo naisipang magkita? May nahanap ako eh. Kailan ka ba nahilig sa sports? Ang alam ko sa ating dalawa, ako ang mahilig sa sports eh. Baseball. Baseball? May baseball team ang mga bata sa Mulanay. Doon, halika. Baseball team? Huwag mo sabihin sa akin, ikaw ang manager. Hindi. Gusto ko lang silang tulungan. Kailangan nila ng equipment at uniform. Manager ka nga. Oh, ngayong alam na natin na hindi natin kaya mga presyo dito. Anong ginagawa mo sa advertising agency? I don't see the connection. Yun! Baka pwede mong gamitin ang connection mo. Ria talaga. Mahigit sa buwan tayong hindi nakikita. Tapos? Sige na, please. Ngayon lang naman ako nag-request sa'yo eh. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Listen, I have to go. Kailangan ako sa office. Okay. Okay. Susubukan kong kumuha ng sponsor para sa baseball team mo. I promise. Talaga? Talaga. Sige. I have to go now. Thank you. Bye. I'll call you later. Ha? Hi, dear. Mahal na ngayon si Araceli. Yeah, but it's worth it. Yes. Nakita mo yun? Yung kanyang Kalado series. It's magnificent, hindi ba? Oo. May nabenta ako noon mga 250,000. Ngayon? Probably it'll be worth around 300,000. Kailan? Yeah, sige. Fine. Sige, sasabihin ko kay Araceli. Itatawag ko sa'yo kaagad. Kailan? Ngayon? I don't think I can make it tonight.
My daughter is here and we have plans for tonight. Fine. Huwag kang mag-alala. Okay. O, sige ha. Bye. Tumataas talagang presyon ko dyan kay Miss Ledesma. Biro mo. Ang gusto daw niyang painting, yung babagay sa kanyang sofa. Kakaimpyerna talaga. Ma, hindi si Mrs. Ledesma ang nagpapataas ng presyon mo. Sigarilyo ko na naman ang nakita mo. O, sige na nga. Ayan. What can I do for you, honey? Wala. Binibisita lang kita. Ayaw mo nun, dinadalaw kita. Yung mga bisibisitang ganyan, may ibig sabihin yan. Magkano? Ma, kasi may project kami. Kailangan magtayo ng deep well sa barangay. Ano? Ano ba yung pinuntahan mong yan? Problema ba ng doktor ang pagpapatayo ng deep well? Ma. Kung bakit ba naman kasi naisipan mo pang pumunta dyan sa Manulay na yan, ano? Mulanay, ma. Mulanay, Manulay, Munalay, kahit ano pang itawag mo dyan, ganun din yon. Poor country. Gusto mong tumulong sa mga mahihirap? Dito lang sa Maynila, hindi ka mauubusan ng mga naghihikahos. Kung bakit ba naman kasi gusto mo pang pahirapan ang sarili mo, hindi kita maintindihan, anak. Oo, ma. Ano ba yan? Magkano ba yan deep well na yan? Mga isang painting lang. Isang painting? Nino? Kailangan kasi ng 3 o 4 na deep well sa barangay. Plural na yan. Akala ko ba deep well? Singular. Hindi nga kaya ng isang deep well lang Mga 200,000? 200,000? Salbahe ka talaga, bata ka? Isang full-size painting na yan ni Araceli Dan. Kaya nga, ma, baka pwedeng makatulong yung mga friends mo. Sige na, ma. Kumusta na ang papa mo? Okay lang. Mukhang happy naman dun sa practice niya. Parehong-pareho kayo ng papa mo. Mababaw ang kaligayahan. Oh, kaya ba ng sweldo mo ang isang painting ni Phil de la Cruz na yan? O ni Oscar Salameda kaya? Huwag kang mag-alala, ma. Malapit na. Malapit ka nang malapit, kinukwartahan na ako ng munalay mong yan. Mulanay, ma. O, sige na, sige na. Biro mo, isang painting lamang. Makakatulong na ng gusto sa buong barangay. Lalo na siguro kung Picasso, no? Mas mahalaga talaga ang work of art kaysa sa tao, no? At saka jewelry. Well, kanya-kanyang trip yan. So, enjoy ka naman sa Mulanay. May mga problema. Ibang takbo ng isip ng mga taga roon. Parang walang pakialam sa buhay. In other words, tamad. Tipong gano'n na nga. Parang ayaw sa pagbabago. Pero meron ding masipag. Yung kasama kong midwife, si Norma. So, enjoy ka ba? Alam mo, Dad, hindi ko na naiisip yon. Good. Sa trabaho mong yan, hindi mo talaga dapat isipin ang iyong sarili. Gawin mo ang sa tingin mo dapat mong gawin. Huwag ka lamang magkakasakit. Wala namang karapatang magkasakit ang mga doktor di ba? Kung sa bagay. Oh, kumusta ang mami mo? Okay lang. Mukhang malakas naman yung gallery niya. Tutulong din yon, makita mo. Kahit gano'n ang mami mo, may puso rin yon. Mabilis lumipas ang 1 linggo. Tama si Daddy. Bago ako umalis, tinawagan ako ng mami. Hello? Hello, honey? Ma, hi! Oh, may surprise ako. Nangako yung kaibigan ko. Pero kalahati lang ng kailangan mong pera para sa deep well. Talaga? Kalahati lang, hoy. Okay lang yun kesa wala. Baka makuha mo yung counterpart funds dun sa Munalay. Mulanay, ma. Okay, okay. Kailan ka ba babalik sa doon?
Bukas. Eto nga, nag-iimpake na ako. Ikaw talaga? Hindi mo agad sinabi sa akin? Nakapag-dinner man lang sana tayo. Hindi, Ma. Tatawagan talaga kita na una ka lang. Sayang, hindi ako pwede ngayong gabi. Di bale, next time na lang. Basta don't worry. You know how to get in touch with me. Paano ko ipadadala yung pera? Bank to bank, Ma. May bangko rin sa Mulanay. Okay, fine. Teka, I really have to go now. Take care, honey. Thanks, Ma. Bye. Bye. Oh, kailan ang balik mo? May seminar kami in 2 months. Gusto mo sumunod? Okay ba, daan doon? Okay lang. Para sa Pison. Maganda ang beach doon. Malinis ang tubig. Sige. Pag nakakuha ko ng bakasyon. Okay. Sige. Bye. Take care, ah. Pakidala na lang doon sa malapit sa bangka. Diyos ko, sino magtuturo ng toilet training sa Pinoy? Ano ito? Pati langit umiihi. Aba, Doktora, magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Pabalik na kayo sa Mulanay? Oho, kayo? Pupuntahan ko lang yung balaay ko kasi namatay nung isang araw eh. Ho? Sige po, Doktora. Sa pagbabalik kong ito, parang naramdaman kong hindi na ako isang bisita. Hindi na ako iba sa mga taga-Mulanay. Parang isa na ako sa kanila. Lino, kumusta na sa atin? Mabuti naman po. Anong balita kala Norma? Hindi naman po ako nagagawin sa klinika. Siguro akala nun hindi na ako babalik. Marami nga po nagtatanong kung kailan po kayo babalik. Talaga? Si Lola Ella, kumusta? Wala na po si Lola Ella. Siguro, Dok, ngayon po, nakikita na kayo ng lola ko. Pangalan mo ang binanggit niya bago siya namatay. Ano kaya kung nasa Mulanay ako noon? May nagawa pa kaya ako? Siguro mas mabuti na ang nangyari. Pasensya ka na, nasunog eh. Ano kaya ang sinasabi ni Lola Ella ngayon? Nakikita kaya tayo nun? Siguro. Ewan. Ay kung nakakakita nga siya, di makikita niyang maganda ka nga talaga. At hindi pala ako marunong magluto. Bakit? Naalala ko lang si Lola Ella. Hindi mo nagustuhan ng luto ko eh. Hindi. Mahirap ka talaga ipagluto. Hoy, hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Loko lang. Pero talagang mas masarap magluto si Lola Ella. Sinabi mo pa. Sandali, kukunin ako.
Eto, para sa mga pasyente. Naku, pag nabalitaan niya ng buong barangay, dadami yung pasyente natin. Eto, magustuhan kaya ito nila Ogot? Naku, Ria, yan ang matagal na nilang pinagdadasal. Oh? Ang ganda naman. Okay. O, galingan ninyo. Kailangan manalo kayo, ha? Tamaan mo yan, Ogot! Sige, Ogot, go! Yan! Dali, takbo, Ogot! Dali, takbo! Dali! Go, Ogot! Takbo! Home run, Ogot! Kaya mo yan, Ogot! Konting tiis na lang, Ising. Konting tiis pa. Malapit na tayo. Anong? Bilisan nyo. Ang sakit-sakit nito! Sandali lang, ha. Tatawagin ko si doktora. Boy, hindi ko na kaya! Tao po. Ang Doktora. sakit-sakit na Doktora. Magandang gabi ho. Aling Norma, pasensya na ho kayo. Si Ising ho manganganak na, hindi ho kaya ng hilot ay. Pasok po. Dahan-dahan. Ria! Ano ba yung kumakasigaw eh? Ako. No! Konting tiis, Normal blood Ising. pressure. 140/80. Doktora, tulungan niyo ako! Ang sakit-sakit! Oo. Aray ko! Konti na. Adang! Dali. Kanina pa nga, sigaw ng sigaw. Doktora, ang sakit pa talaga, doktor. Ay, talagang mahirap manganap. Lalo pat mga nanay nga yan. Diwang ko ba sa'yo? Aray ko po. Doktor, ang sakit. Kailangan dali sa ospital. Aray ko. Adong. Bakit pare, ano nangyayari? Si Ising nahihirapang mga anak. Kanina pa nga yan, kawawa naman. Oo. Norma, ang bangka! Si Ising, kailangan dalhin sa ospital. Kailangan ng bangka. Ano yan? Bangka mo. Baka naman si Ising. Konting tiis, Ising. Norma! Norma, ano ba? Nakaraos ka rin, Ising. Adong. Norma, blood pressure. Adong. Delikado ang bangka. Ano? 160/90. Edo, patigilin mo ang bangka. Pare, tigil ang bangka. Adong, hindi ko na kaya. Norma, manual pressure. Mrs., isang malaking ire, pinakamalaking ire sa buong buhay ninyo. On 3, Norma, on 3. 1, 2, 3. Isa pa, isa pa. Isa pa, Mrs. 1, 2, 3. Ang sakit! Adong, ang sakit! Last, Mrs. Isa na lang. Isa na lang, Mrs. Ayan na, nakikita ko na yung ulo. Isa na lang. 1, 2, 3. Ayan na. Sige na, Mrs. Ayan na.
Walang mangyayari sa ginagawa natin kung hindi babaguhin ang paligid. Hindi mo ba napansin kahit papano nililinis na ang barangay? Okay yun. Pero nandun pa rin ang problema. Tubig. Magtatayo tayo ng deep well. Kalahati na lang ang kailangan nating funds. May donasyong nakuha ang mama ko. Tapos, ipaayos na rin natin itong tulay para mas madali tayong maabot ng ibang barangay. Kailangan ayusin din ang daan. Parang masenso naman ang mga farmers dito. Alam na ng buong barangay yan, Ria. Pero wala na yan sa kanilang poder. Eh, ano nasa poder ng barangay? Dumating na nga pala yung sulat na hinihintay ko mula sa agency. Kailan ang alis mo? Siguro pag naayos na ang visa ko para sa Saudi. Good luck. Ria, sandali. Hindi ko na matiis eh. Magsi-CR lang ako, ha? Ria? Hoy! Saan ka galing? Sa gubat ko lang ito gagawin, ha? Ano pa nga ba ang masasabi ko kay Norma at sa mga kagaya niyang nangangarap na umasenso ang buhay? Masisisi ko ba sila kung nakatanaw sila sa ibang bansa para magkaroon naman ng kaunting pag-asa? Siguro kung nasa lugar nila ako, ganun din ang gagawin ko. Ria? Ria, may naghahanap sa'yo. Lalaki, pero hindi ko kilala. Baka si JV. Dennis! Ria! Ano? Ha? Norma, si Dennis, barkada ko. Si Hi. Norma, midwife ng Mulanay. Alam mo, kung wala yan, siguro nasiraan na ako ng ulo. Bakit? Si Norm ba nagpagaling sa'yo? Loko! Doktor ka rin? Daw. Hoy, top notcher yan sa board exam. O, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. O, maghahanda na ako ng hapunan, pero pinapauna ko na sa'yo, ha? Hindi ako masarap magluto. Ay nako Norma, meron bang hindi masarap na pagkain sa gutom na sigmura? Excuse me. Sige. Ano? Kumusta ka na? Eto, ikaw? Para pala tong Xerox copy ng chart sa pinanggalingan kong barangay ah. Bakit? Pare-pareho ba ng sakit ang mahihirap? Oh, ano? Ano nangyari? Wala eh, lalong lumalabo. Natanggap mo ba yung sulat ko sa'yo? Anong sulat? Sumulat ako sa'yo ah. Last month pa yata yun. Wala ako natatanggap. Sa bagay, malayo nga sa sibilisasyon tong lugar mo eh. Si Pati ang nakausap ko nung lumuwas ako ng Maynila. Siya nagsabi sa akin may trouble ka. Natanggap niya yung sulat ko. Hindi ba naayos ang problema mo? Lalo ngang lumabo eh. Sabi nila sa akin, hindi raw ako pwede pumasok sa mga barangay na hawak ng NPA. Sabi ko sa kanila, doktor ako. Wala akong pakialam kay rebelde o militar ang ginagamot ko. Ano nangyari? Tuloy pa rin ako sa trabaho. Pero last week medyo seryoso na. Hindi na talaga pwede. Baka maging emergency case ako. Kung buhay ka pa. Kaya eto ako ngayon, doktor to the barrios na walang baryo. Dito ka na lang sa amin. Kailangan pa namin ng doktor dito. Sige, tapos magkakaroon ng trouble dito dahil sa rebelding doktor. Tapos sa bandang huli, mawalan din ng doktor dito. Sige na nga, bukas na bukas umalis ka na. Di ibig sabihin, dito na ako magpapalipas ng gabi. Wala ka naman choice eh. Wala nang bumabiyahing bangka. Tsaka bukas, pupunta ako sa bayan, kakausapin ko si Mayor. Tuloy, titignan ko na rin sa bangko kung dumating na yung funds na hinihintay ko para sa deep well. Sumabay ka na. Di sige. Dok, magandang umaga po. Maliit na nga ang budget para sa gamot kung nililit pa ng mga halangang bituka sa munisipyo. Paano?
Bureaucracy. Tanong mo kay Mayor mamaya. Nauunawaan ko ang problema ninyo, Doktora. Pero alalahanin naman ninyo na meron pa mga ibang project ang munisipyo. Hindi ho ba priority ang public health? Priority yan, Doktora. Kaya lamang, anong magagawa natin? Ay kung anong allotment ng provincial government, di yun ang budget natin. Doon po sa pinagsilbihan ko, nagkaroon kami ng problema sa budget officer ng munisipyo. Anong klaseng problema yan? Budget cuts. Alam ho namin na may pondo, pero halos kalahati lang ginagamit para sa gamot. Kasi siguro ko sa yung walang ganyang nangyayari dito sa Mulanay. Gusto ho sana naming magtayo ng deep well. May ginagawa na kami tungkol diyan Hinihintay na lang namin yung public works. Hanggang kailan ho kami maghihintay, Mayor? Nakakuha nga ako ng funds sa Maynila, pero hindi naman kasya para makapagpatayo ng sapat na deep well. Siguro naman matutulungan nyo kami. Hayaan nyo, Doktora, at asikasuhin natin yan. Yung daan ho sa Patabog, napapabayaan na. Paano hong aasenso ang mga magsasaka kung hindi nila madadala sa bayan ng kanilang ani? National road yan Sakop yan ng provincial government. Ano ho ang sakop ninyo, Mayor? Doktora, isa lamang sa mga barangay na may problema ang Patabog. So, wala ho kayong magagawa? Di ang magagawa ko lamang ay kausapin at lapitan si Gob. Akin yan. Father. Kumusta, Doc? Okay. Father, si Dennis. Dennis, si Father Habos. Magandang araw sa inyo, Doktor Father. Karen. Aha. Iba talaga ang dating ng doktor. Doon ho sa pinanggalingan ko napapagkamalan akong rebelde. Ang mga kakilala kong doktor, mga rebelde. Father, hinahanap na kayo sa Patabog, Oo nga Marami kasing problema sa ibang barangay. Pero di bale, nandun ka naman sige. Ako kasi ang coach ng mga bata Iwan ko muna kayo Sige, dyan. Father. Sige, Depensa! Naalala mo nung nag-volunteer tayo? Puro idealism. Bakit? Ubus na ba yun ngayon? Ewan. Parang wala na Ikaw? Pag yun ang nawala, malaking problema natin. Saan ka pupunta ngayon? Laylo muna siguro, balik Maynila. Tapos? Titignan ko, baka magpa-assign muna ako sa ibang lugar. Paano? Sige. Ingat ka na lang, ha? Ikaw rin. Okay. Sige. Alam kong nasa isip niyo. May gusto ba si Dennis sa akin? May gusto ba ako sa kanya? Oo, nagmamahalan kami. Matalik kaming magkaibigan. Sa mga kabarkada ko, siya siguro ang talagang nakauunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagsisilbi sa kapwa. Dahan-dahan nila to kasi may mababasag dyan Pakiingatan lang, ha? Yan din meron. Pakiingatan lang, ha? Pare, alam ba ni Elvis to? Haywan ko, wala namang nababanggit Maring Cora! Ay, ba't di ka nagpasundo? Di wala nang sorpresa. Sige. Dok! Ay, nasa na po yung kasama ninyo? Si Dennis? Ayun, papunta na ng Maynila. Ay, kumusta na nga po pala yung lakad ninyo Mayor? Ayun, gaya ng inaasahan. Walang nangyari. Dahan-dahan lang, ha? Yung maleta baka malaglag sa bangka. Pati yung isang karton. Mukhang may balikbayan, no? Asawa ni Elvis, si Cora, ho? Si W din pala ang asawa ni Elvis? Ha.
Bakit parang walang sumusundo? Mahilig ho sa sorpresa. Oh, kamusta ang lakad mo? Ayun. Nangakong kakausapin si Gov. Di parang sinabi niyo na rin wala siyang magagawa. Ganun na nga. Ano nangyayari? Dumating yung asawa ni Elvis. Yung balikbayan. Nakasabay mo? Ibang bangka. Maraming dalang balikbayan boxes, may susurpresahin yata. Ang problema nga, baka siya masurpresa. Walang hiya kang lalaki ka! Alam mo bang nagpapakahirap ako ng ibang bansa? Para lang mabigyan ka ng ang buhay! Nagpapadala ako dito ng pera! At nag-aalaga ako ng bata na hindi ko naman alam! Pagkatapos dito, bakit gaganyan mo sa akin? Bakit ka babae ka? Anong ginagawa mo dito? Napakatalahira mo! Wala kang delikadesa! Lumayas ka rito! Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Ano ba ginagawa mo? Ay, parang... Halika dito! Bumalik ka! Kahiyain natin yung mga tao. Halika dito! Lumapit ka nga sa akin! Magbalik at sasabunutan ka! Cora! Cora, halika dito! Magbalik ka! Magbalik ka nga! Mga hayop kayo! Hayop kayo! Magpakahirap. Bakit niyo ako tinalansado? Bakit niyo ako ginagawa? Hirap na hirap ako sa ibang bansa. Para sa inyo. Balik ko ito pa. Bakit niyo ako ginagawa? Ayop sila. Ikaw, kung sa'yo nangyari kay Cora, anong gagawin mo? Mahirap, no? Hindi. Patatawarin ko ang asawa ko. Magsasama kayo uli? Kung gusto niya. Iba ka rin magmahal, ha? Ganon din kasi ang gusto kong gawin niya kung ako naman ang magkamali. Bakit? Ikaw? Ako? Kapag niloko ko ng lalaki? Huwag na siya magpakita sa akin. Kahit lumapit siya at magmakaawa sa'yo? Bugbog sarado siya. Ba't di ka nainom? Sige. Oh. Sige. Sa baryo, alam daw ng lahat ang buhay ng may buhay. Totoo yun. Pero totoo ring may mga lihim na iniingatan doon.
Norma, wala ka bang napapansin? Ano yun? Bumalik na naman sa dati ang patabog. Masakit? Opo. Dito. Opo. Dito, masakit din? Opo. Masakit? Opo. Marami bang ginagawa si Doktora? Eh, marami pang pasyente. Marami pa naghihintay ay. Pwede kaya ako nang mauna? Eh, may nakapila ah. Dinumero nga ay. Paano na kaya ang anak ko? Panginoon namin, sa kataas-taasan, sa ngalan ng banal na Espiritu Santo, pagalingin niyo po ang mga batang ito na may mga karamdaman. Panginoon ko, ipinararating ko sa inyo sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Oh, saan ka nang galing? Mana po, Itay. Mukhang mainit ka. Ba't mainit ka? Ha? Ano? Halika nga, may lagnat ka ata ah. Ha? Kailangan ko na huwang pumunta sa klinika. Ay, hindi. Umakyat ka na lang sa itaas, uminom ka ng gamot. Sige. Total, yun din lang naman ang bibigay nila sa'yo sa klinika. Bumalik ka agad dito at kakain tayo. Klinik. Andiyan ang bahay. Magandang gabi po. Andito na po si Doktora. Oh, hindi na. Gagaling ng baby na yan, ha? Oh. Ano ba ito nangyayari? Hindi normal ito, Ria. Yung iba nagpupunta na kay Lolo Entoy. At nung nakaraang linggo, dinumog sa chapel si Father Habos. Anong gusto mong gawin ko? Magpagamot sila kung saan nila gustong magpagamot. Pasensya ka na, Ria, kasi ngayon lang nangyari ito. Oo nga. Kung kailan pa ako nandito. Sandali. Bakit ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Buhatin natin. Opo.
Ogot. Dok? Dok? Sandali lang. Dok? Sandali lang. Dok? Yogot, mataas ang lagnat. Pasok, halika. Iga mo dito sa kama. Ria, bangon. Mataas ang lagnat ni Ogot. Ha? Ano nangyari? Ayaw pong bumaba ng lagnat ay. Tumatayip at sumusuka ng dugo. Norma, ihanda mo ang dextrose. Dadalhin natin sa ospital. Ogot, huwag kang bibigat. Huwag kang bibigat. Ogot. Ano nangyayari, Ria? Sige, pare. Mauna na kami. Sige, pare. Oh, manatahimik kayo. Parang kayo namatayan, ha? Sabagay, pare.
Solo ka na nga rin pala ngayon, ano? Ne, sa pa-round, ne. Pare, tama na. Halika na. Ne, sige pa. Ay, lasing ka Para na. sa round pa tayo. Oh, bayatay na. Ne. Ay, pare, halika na ah. Sa round pa tayo. Ay, pare, saan ka punta? Saan ako mapunta? Ay, halika na, mauwi na kita. Mauwi na kita, pare. Ay, ano ka ba? Ay. Hoy! Ay, pare, ay. Ay, huwag ka maingay. Gising! Ay, magising yung mga tao ah. Gising! Andito na ang bangkero! Ay, tahimik. Andito na ang bangkero! Walang bangko! Wala, pare ah. Ang bangkerong inutil! Halika na, hatid na ka. Bangkerong pendeho! Ay, gising kayo dyan! Ay. Ah! Ah! Ay, Ah! 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 Norma, gusto mong mag-usap? Hindi ako mapatawad ni Lino. Noong nasa Saudi ako, nagkaroon ako ng relasyon sa isang OCW din. Maliit pa si Ogot noon eh. Nung umalis ako, maliit pa siya para matandaan ako. Alam ko naman yung pagkakamali ko kaya sumulat ako sa kanya para humingi ng tawad. Pero hindi niya ako makuhang patawarin. Sana hindi ko na lang sinabi sa kanya. Anong nangyari sa inyo ng lalaki? Wala, Dok. Isang gabi lang yun. Tapos sulat ako ng sulat. Pero walang sagot. Mga 3 taon din bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi dito sa Pilipinas. Paano niyong nailihim ang lahat? Hindi naman kami taga rito eh. Nung dumating ako dun sa baryo namin, wala na sila ni Ogot. Kahit daw lihim ang lahat, hiyang-hiya daw siya. Yun ang sabi ng nanay niya sa akin. Dinamdam niya siguro ng gusto. Nasaktan siya ng husto. Isinumpa ako. Matagal din bago ko nalaman na nandito sila. Naawa na siguro ang nanay niya sa akin dahil sa pangungulit ko. Pero nakiusap ako kay Lino. Pagsabi ko sa kanya, maski hindi niya ako pansinin. Maski hindi niya ako kausapin, basta mapalapit lang ako dito sa anak ko. Basta makita ko lang yung paglaki niya. Anong plano mo ngayon? May kinabukasan pa ba, Dok? Nasa sa'yo yun, Norma. Kung gugustuhin mo lang. Si Ogot ang una kong pasyenteng namatay. Kasalanan ko lahat. Dapat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari nang nangyari. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Lagi kayong may sagot. Sandali. Ano bang problema mo? Bakit hindi ka makapagpatawad? Para kang bato. Pati ang sarili mo hindi mo mapatawad. Nakausap ko si Norma. Tama na ang lungkot na naramdaman niya sa Saudi. Pero hindi. Mas ginusto mo pang ipagpatuloy ang lungkot na yon habang buhay. Ako ngayon na may kasalanan. Sinong makapagsasabi kung sinong may kasalanan? Tignan mo nangyari kay Elvis doon sa kaibigan mo. Siguro gawa ng lungkot kaya... Naranasan ko rin ang ganung kalungkutan. Pero naging tapat ako. Naiintindihan po ba ganyo yun? Nagkamali si Norma.
humihingi ng patawad. Nakontrol din ang problema bago tuluyang lumala ang epidemic. As usual, kung kailan palala na ang problema at saka nagpadala ng tulong ang gobyerno. At natauhan din ang barangay na kumilos. Nagamit ko rin ang donasyong ipinadala ng mama. Pero hindi para sa Deepwell. Nagtayo kami ng butika sa baryo. Noong nagpunta po ako rito, inisip ko, may magagawa ako. Doktor ako. Makakatulong ako sa mga may sakit. Ngayon, napatunayan kong wala rin pala akong magagawa. Wala akong kapangyarihang matulungan kayo. Doktor lang ako. Hindi ako Diyos. Nalutas nga natin ang problema sa ngayon. Pero pansamantala lang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin na itatayo ang Deepwell. Hanggang ngayon, wasak pa rin ang daan patungo sa bayan. Hanggang hindi umaasenso ang buhay rito. Paulit-ulit lamang na darating ang sakit. Alam ko na gusto ninyong tulungan ang inyong sarili. At naipakita nyo na yon. Kaya lang, mas malaki kaysa sa atin ang problema. Bukas lalapit ulit ako kay Mayor. At ipaliliwanag ko sa kanya ang mga pangangailangan ninyo. Yun na lang siguro ang magagawa ko. Napag-isip-isip ko rin naman po ang aking kinabukasan. At ito na siguro ang panahon para pagbigyan ko naman ang aking sarili. Nasundan ang iba pang direksyon ng aking buhay. Kahit ano pa ho ang mangyari sa akin. Hindi ko kayo malilimutan.
salamat, Doc. Marami akong natutunan sa'yo. Salamat din, Norma. Sige. Doc? Kung maisipan mong bumalik, nandito lang ako. Maraming salamat sa lahat, Elvis. Salamat din sa inyo, Doc. Nawawakasan ang aking kwento. Happy ending siguro. Maaari kong sabihin kung ano ang mga nangyari sa mga tauhang ipinakilala ko sa inyo. Sa barkada ko, kay Daddy, kay Mommy, kay JV, kina Norma, at Lino, kay Elvis, kay Nita, kay Kamatis, kay Miss Binluan. Pero hindi ako magiging ganap na makatotohanan. Patuloy na ipinaglalaban ang bawat araw sa mga lugar na gaya ng Mulanay. Wala pang happy ending. Habang nagkakagulo ang mga politiko, dahil sa huweteng at sa kinabukasan ng kani-kanilang partido, may mga doktor na nagpapakabayani sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga doctors to the barrios. Patuloy ang kanilang serbisyo sa sangkatauhan. Wala pang katapusan ng kanilang paglilingkod. Wala pang happy ending. Nakasalalay din sa inyo mga mahal kong manonood kung ano ang kahihinatnan ng kanilang paglilingkod sa bayan.